Ako si Maria at ito ang aking kwento. Habang nasa dinner si Elvira at Johannes ay nakatanggap sila ng tawag mula kay Nicole. Malungkot na ibinaba ni Johannes ang telepono at hindi alam kung sasabihin ba sa asawa ang nabalitaan o hindi. Sinong tumawag? Bakit daw? Tanong ni Elvira sa kanya. Ngunit hindi siya kaagad sinagot ni Johannes kaya lalong nagtaka si Elvira. Tila nakaramdam siya ng kakaiba kung kaya kaagad siyang kinabahan. Habi? Tawag pansin niya dito na ikinahinga ng malalim ni Johannes. Pinapauwi na tayo, wife. Si Dad nasa ospital. Nasaan si Daddy? Agad na tanong ni Elvira nang makapasok siya sa room ng ama na ikinalingon ng mga ito sa kanila. Kita niya nang umiiyak na ang mga ito at ang daddy niya ay ganun din pero nanghihina na. No, Daddy. Agad siyang lumapit dito at hinawakan ng kamay ng ama. Daddy naman, aalis ka ba nang hindi mo ko nakikita at nakakausap ha? Ngumiti ng pilit si Robert at umiling kay Elvira. Alam ko na darating ka anak. Umiling si Elvira sa ama at niyakap ito ng mahigpit. I'm not yet ready, Daddy. Not yet, please. Napaiwas ng tingin ng mga to sa kanila dahil maging sila'y naiiyak na. Pero pagod na si Daddy, anak. It's my time to rest. Natigilan si Elvira sa sinabi ng ama pero lalo lang siyang naiyak. Tama naman ito. Sino ba siya para pigilan ang pagpapahinga nito? Sa pupuntahan ng ama ay wala nang masakit dito at hindi na siya makakaramdam ng hirap. Ang sama naman niyang anak kung hindi niya papayagan ng ama na sumaya ng tuluyan. Hinabilin na kita sa mommy mo. Ngayon siya naman ang ihahabilin ko sa'yo. Alam ko may sarili ka ng pamilya anak, pero alagaan mo ang mommy mo. Humiwalay si Elvira sa ama at tumango dito. Of course, Daddy. Lagi kong kasama si mommy, promise po. Napangiti si Robert dahil doon. Lapit ka sa akin anak. Nagtaka si Elvira sa sinabi ng ama, ngunit ginawa na lang niya. Akala niya kung anong gagawin nito pero meron itong binulong sa kanya na ikinatigil niya. Kita niyang malaking ngiti sa mga mata ng ama at tumango sa kanya. Masaya akong aalis anak, mahalin yung isa't isa. Maging si Elvira ay ngumiti na sa ama at tumango dito. Sa huling pagkakataon, hinalikan niya ang noo ng ama at sinabing, Promise Daddy, aalagaan ko sila. Sa huling hantungan ni Robert ay si Edna ang kausap nito. Si Elvira naman ay umiiyak na nakatanaw lang sa mga doktor nang ideklara na wala na ang ama. Time of death, 7:07 p.m. Yun ata pinakamalungkot na oras na narinig niya. Hindi birong mawala ng mahal sa buhay. Kung noon ay akala niya totoong wala ng ama, ngayon totoo na ito. Wala nang halong biro at kasinungalingan. Wala nang daddy niya. Hindi na babalik pa. Sa bahay nila binuro lang ama ng 4 na araw. Ilang araw din silang nagluksa at tahimik na inaantay ang paglisan nito sa mundo. Marami ang dumalo at nais na masaksihan ng pag-alis ni Robert, maging ang mga kaibigan nito sa negosyo. Nung kasalan niya ay nagsidalo. Kahit papano ay alam ni Elvira na masayang ama sa pag-alis nito dahil nandoon ang mga kakilala niya at kaibigan. Nakakalungkot mang isipin na makukumpleto lang kayo kapag merong nawala, pero ganun talaga ang buhay. At sa buhay kapag merong umalis, meron ding darating. 2 weeks lang matapos ilibing ni Robert, ay nalaman nilang buntis ang ina niya. Mabuti na lang ang sabi ng doktor ay kaya pa ni Edna kahit na nasa edad 40 na. Isa pa malakas ang kapit ng bata sa sinapupunan nito kaya healthy ang pagbubuntis ng ina. Masaya sila sa balitang iyon lalo pat magkakaroon ng bagong sanggol sa kanilang pamilya. Kahit papano naibsan ng lungkot nila sa pagkawala ni Robert lalo pat 2 buwan na ang pagbubuntis ni Edna. Napapangiti nga si Elvira kapag naalala niyang sinasabi ng ama. Ayon dito'y alagaan niyang ina lalo pat alam niya na nagdadalang tao ito. Kabisado kasi ni Johnny si Edna kapag nagbubuntis. Bago tutuluyang lumisan sa mundo, nakikita na niyang signs noon bago nila malamang buntis ito kay Elvira. Kaya malakas ang kutob ni Robert na buntis siya. Yun na lang ang maiiwan niya sa pamilya para hindi sila mangulila sa kanya. Sa kabila ng kasiyahan nila sa paparating na sanggol, ay ang siya namang pagdating ng sulat na hindi nila inaasahan. Where it is, seryosong sabi ni Nicole na siyang pinatawag nila dahil nakapangalan sa kanya ang sulat.
Nasa ibabaw to ng mahabang mesa at dahil nabasa na nila ito ay siya na lang ang inaantay nila. So, Almira was already dead. Hindi lang basta ginamit ni Alberta ang mukha ng anak hindi para lituhin at makalapit lang siya kay Elvira. Seryosong sabi nito nang mabasa ang sulat. Exactly. Kaso padalos-dalos si Patricia. Mali siya ng pinagkainan ng tauhan kaya ayan, hawak natin siya ngayon. Sabi ni Angelo na ikinatango nila. Wait, kung tauhan nila si Patricia, hindi ba dapat ililigtas nila to? Bakit hindi? Tanong ni Kara. Good question, Iha. The reason behind that is because useless na siya ngayon. Kung noong una mapapakinabangan siya, ngayon hindi na. Sagot ni Facundo na ama ni Johannes. Kung ganun, hindi kaya dispatchahin nila si Patricia? Eh di mabuti, agad na sagot ni Kara. Sakit sa ulo lang niyang babae na yan una pa lang. Dapat lang patayin na nila yon. Kahit kailan ang bunganga mo talaga, irap na sabi ni Rachel. Kaya nilaan lang siya ni Kara bilang ganti. Wala pa rin sinasabi si Patricia na kahit na ano, tanong ni Elvira ang ikinatango nila. Ang tagal na namin siyang pinapaamin pero matigas talaga. Sagot ni Bradley sa kanya. Dalhin niyo ko sa kanya. Nagulat sila sa sinabi ni Elvira at kagad na napatingin kay Johannes. As long as I'm with her. Sa sinabi nito'y nagsitayuan na sila at pumunta sa hideout para kamustahin si Patricia. Pero nang makarating sila doon ay nagulat sila nang wala na itong buhay. Paano nangyari to? Tanong ni Rachel habang nakatingin sa bangkay ni Patricia. Lason, biglang sabi ni Daniel. Lason ang dahilan ng pagkamatay niya. Nakita nilang leeg nito na kulay itim na halatang nilason nga. Niluwa na talaga siya ni Alberta at pinatay. Sabi ni Nicole na ikinatango ng mga to. Si Elvira naman ay napatitig lang sa katawan ng dating kapatid. Hindi siya masaya at hindi rin siya malungkot. Parang wala lang sa kanya. Sa dami ba namang ginawa nito sa kanyang pamilya? Ang totoo, mas nakampante pa siyang wala na ito. At least, nabawasan ng kalaban nila. Wife, let's go na. Napatingin si Elvira sa asawa at tumango dito. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang walang buhay na katawan ni Patricia at tumalikod na dito. Sino ba si Alberta? Tanong ni Elvira sa asawa na mapag-isa sila sa silid nito. Si Alberta, isa sa mga mafia lord. Ang anak niya, si Almira, namatay nang matalo siya ni Ate Nicole. Alam mo naman na mafia world basta laban buhay ang kapalit. Hindi siguro matanggap ni Alberta na wala ng anak niya. Kaya binabalikan niya si ate. Mahabang paliwanag ni Johannes na nag-aayos ng gamit nila. Hindi ba unfair yon? Napahinto si Johannes sa ginagawa tumingin dito. Sa mundo natin ngayon, lahat unfair. Natahimik si Elvira dahil tama ito. Naalala niya tuloy noong unang kasal sila. Siya lang ang nagmamahal sa lalaki at hindi siya mahal nito. Unfair kumbaga. Isa pang pagtrato sa kanya ng stepmother at stepsister niya. Unfair din. Sadyang nasa sayo lang kung paano mo mahahandle ang pagsubok ng mundong binibigay sayo. Ang mundo ng mafia world ay parang politika wife, maraming abusado. Pero ang kaibahan, lantaran ng masamang gawain ng mafia world, mas delikado kaysa sa mundong nakagisnan natin dito. Hindi ba natatapos ang gulo? Tanong ni Elvira ang ikinailing ni Johannes. Kaya magandang paraan ay magpalakas para maprotektahan mo sarili o ang pamilya mo. And yun ang gagawin natin bukas na bukas. Sasanayin kita kaagad. Tumango si Elvira sa sinabi ng asawa. Noon pa niya hinihintay ang pagsasanay niya. Sa pagkakaalam niya at sigurado siya, sinanay na nila ang triplets. Actually, siya pang mas kailangang alagaan sa kanila kaya dapat lang na siya din ay kaya niyang iligtas ang mga anak to think na siya ang magulang. 2 linggo ang lumipas at patuloy pa rin ang pagsasanay ni Elvira. Madali siyang matuto kung kaya hindi nahirapan sila Johannes na turuan ito. Son, are you okay? Tanong ni Facundo sa anak na makitang mag-isa itong umiinom. No daddy, kakakasal lang namin at simula na magkita kami ni Sandra. Puro gulo na lang lahat. Mabigat ang loob ni Johannes. Kung pwede nga lang niyang tapusin kaagad ang problema ay gagawin niya. Pero hindi siya pwedeng basta-bastang sumugod dahil buhay nila ang kapalit. Ayaw naman niyang mawala at iwan ang pamilya niya. Gusto niyang makasamang tumanda. Lumapit si Facundo sa anak at tinapik ang balikat nito. Hayaan mo, kapag natapos ang lahat na to, makakabawi ka rin sa kanila. Paano? Isa pa daddy, alam mong hindi biro kalaban sa Alberta. Umiling si Facundo sa anak at tinunggang iniinom nitong alak.
Sa tagal na natin sa mundong ito, ngayon ka pa ba matatakot? Unti-unti napangiti si Johanna sa sinabi ng ama at tumango dito. Nagpasya silang uminom na dalawa at nagkwentuhan. Ngunit sa gitna ng pag-uusap nila ay meron dumating at tinatawag sila. Meron ulit na sulat si Alberta. Si Rachel yon na akala si Johannes lang nandoon, ngunit nagulat nang maging ang ama nito ay nandoon. Ay sorry po tita, akala ko si Johannes lang. Natawa si Facundo sa sinabi ni Rachel at umiling. It's okay, halin na kayo. Nang makarating sila sa hideout ay kompleto sila. Pati ang triplets ay naroroon, lalo pat kailangan din nilang malaman ang mga nangyayari. Gustong makipagkita ni Alberta, sabi ni Nicole matapos basahin na sulat. Pero ako lang. Patibong yan, agad na sabi ni Elvira ang kinatango nila. Katulad ng mga old tactics niya, solo pero marami sila. Sinong tangang pupuntang mag-isa? Sabi ni Amanda, ikinasang-ayon ng mga ito. I volunteer myself na maging backup ni Tita Nicole. Biglang taas ng kamay ni John. Me too, segunda ni Hans. Me also, at ganun din si Felicity. Lalo pat nakita niyang mga kuya na magtaas ng kamay. Alam na ni Elvira na malalakas ng anak pero kahit na ganun, hindi pa rin siya papayag na ilabas sa battlefield ang mga anak. Mas safe sila kung saan mas maraming tao kaysa sa isolated na lugar. Mga anak, mas safe kung nandito kayo. Kayo na lang ang backup dito kung sakaling kakailanganin namin ng tulong. But mommy, sabay-sabay na sabi ng tatlo. Tamang mami niyo kids, hindi pwedeng nandun kayo kasi imbis na ang tita Nicole niyo ang bantayan namin ay baka kayo pa. Dahil doon, walang nagawang tatlo kung hindi ang tumango. Gusto sana nilang lumaban pero hindi pa pwede, kaya doon na lang muna sila. Maghanda na tayo, magsisimula ng tunay na laban kaya kailangan ng lahat ay handa. Seryosong sabi ni Facundo na ikinatango nilang lahat. Madilim at tahimik na naglalakad si Nicole papunta sa abandonadong building kung saan siya pinapapunta ni Alberta. Katulad ng inaasahan, ramdam niyang dami ng tauhan nito. Sa paligid kaya mas naging alerto siya. Meron naman siyang dalang armas pero in case na hindi niya kayanin, kailangan niyang tumakbo. Finally, dumating ka rin. Napatingin siya sa second floor kung saan kitang-kita sa baba dahil nga abandonado ng lugar na yon. At si Pana sa gitna ng kagubatan ng building kaya wala talagang ibang tao doon. Sana hindi ka nagdala ng kasama tulad ng nasa sulat kasi ayaw kong may madamay na tao since ikaw lang naman ang pumaslang sa anak ko. Napahigpit ang kapit ni Nicole sa baril na nasa kamay niya at tinutok yun kay Alberta. Dahil doon ay kaagad na nagsilabasan ng tauhan ni Alberta at lahat ng laser na mga ito ay tumutok sa kanya. Kinabahan siya dahil doon pero mas tinatagan niya at tinutok ang baril dito. Alam kong alam mo na maaring mawalang anak mo sa labanan pero pinadala mo pa rin siya. Sigaw ni Nicole, dito na ikinainit ng ulo ni Alberta. You still kill her? Wala kang awa sa batang katulad niya. Wake up, Alberta. Nasa mundo ka ng masasamang tao and it is your fault for sending her to the battlefield at such a young age. Did you know how scared she was? She was 15 back then. Shut up! Hindi magbabagong katotohanan na ikaw ang kumitil sa buhay niya. Biglang tumawa ng malakas si Nicole na ikinainis lalo ni Alberta. Bakit ka tumatawa? Kasi nakakatawa ka. Agad na sagot ni Nicole dito. Hindi ka lang pala bulag, tanga pa. Kaya nawala sa iyo si Almira dahil sa kapabayaan mo. Hindi mo alam na sa kalapit mo lang ang kalaban mo. Dahil doon at naalala naman tuloy ni Nicole ang nangyari ng gabing iyon. Sanay siya sa labanan pero hindi siya sanay na merong bata sa battlefield kahit pa kaaway niya to. Nonsense, ayaw mo lang marinig ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi akong pumatay kay Almira kundi isa sa mga tauhan mo. Kung ayaw mong maniwala, panoorin mong isasend ko sa'yo. Saktong tumunog ang cellphone ni Alberta at kinuha niya yon. Nag-appear naman ang triplets matapos nilang magawang nakatoka sa kanilang gawing isend ang copy ng CCTV. No, mahinang sabi ni Alberta habang nanonood. Sunod-sunod na rin ang pagtulo ng luha niya habang ang kanyang matay hindi naalis sa screen ng cellphone. Kitang-kita niya kung paano niligtas ni Nicole ang anak at saluhin ng bala na para dito. Tinamaan si Nicole sa balikat noon habang sinisigawan ng lalaking alam niya kakampi ng batang kalaban niya. She was a burden for the family. Simula bata pa lang, training dito, training doon. Pero ano, takot na lang bang mananaig sa kanya? Useless siya sa mommy niya. Sabi ng lalaking pinakatiwalaan ni Alberta na kaagad niya ikinailing. That is not true.
Wala sa sariling sabi ni Alberta habang nanonood. Narinig mo naman mismo sa ina mo na wala kang kwenta. Kaya kanya pinadala dito para mawala ka na sa landas niya. No, it's not true. It's not true. Sigaw na sabi ni Alberta at maya-maya pa'y nagulat siya nang itutok ng lalaki ang baril sa anak. At bilang kanang kamay ni boss, ako nang gagawa sa bagay na alam kong gusto niyang iparating kaya ka nandito ngayon. Bago pa tuluyang mabaril na lalaki sa Almira ay tinulak siya ni Nicole kahit pa na may tama ito sa braso. Pagkatapos binaril niyang lalaki pero mabilis tong nakailag. Gagantihan ng lalaki si Nicole at kitang-kita ni Almira na tatamaan nito. Hindi nagdalawang isip si Almira at sinalo ang bala na para kay Nicole. No! Malakas na sigaw ni Alberta nang mabaril ang anak. Almira was my savior kaya utang ko sa kanyang buhay ko. Napalingon siya kay Nicole na maging siya'y naiyak na rin. At alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin bago siya mawala? Tanong niya dito. Bantayan daw kita para sa kanya dahil alam niyang maaari kang traidorin ng tauhan na pinagkakatiwalaan mo. Maya-maya pa pagkatingin ni Alberta sa paligid niya ay nakatutok na rin sa kanyang baril na mga tauhan niya na ikinaluhod niya sa sahig. All this time naniwala siya sa kasinungalingan. Naniwala siya sa tauhan na pinagkakatiwalaan niya na ngayon siyang maaring kumitil ng buhay niya. I know this will happen. Mabuti na lang at handa ako. Pagkasabi ni Nicole noon ay nagsipagbagsakan ng ibang tauhan ni Alberta at doon na nagsimula ang barilan. Si Nicole naman ay kaagad na tumakbo paakyat para iligtas si Alberta. Sakto na nakita niyang kukunin na sana siya ng ilang kalalakihan na agad niyang binaril ang mga ito. Pull yourself together, Alberta. Ayokong biguin sa Almira. Sa pangako kong babantayan kita. Tumango ng dahan-dahan sa Alberta at nagpaalalay kay Nicole. Dumating din si Daniel na kaagad tinulungan ng nobya na mag-alalay kay Alberta. Habang pababa sila'y patuloy ang pagpapaputok nila ng baril sa humaharang sa kanila. Kita ni Nicole sila Elvirang nakikipaglaban sa isang tabi. Hawak na namin si Alberta. Patricia, sigaw ni Daniel. Wala silang balak na patayin ang lahat ng naroon basta makuha lang nila si Alberta. Kaya nang marinig yun, kaagad na nagsipag-atrasa ng mga tot sumakay sa kanya-kanyang kotse. Drive! Agad na sabi ni Johannes na ikinatango ng driver. Oh, tapos na rin. Hingang malalim ni Cara. Ang triplets. Napatingin sila kay Alberta na magsalita to. May naiwan namang kasama nila, hindi ba? Ang plano kunin talagang tatlo habang alam naming nasa amin ang atensyon nyo. Natigilan sila sa sinabi ni Alberta at napamurang mga lalaki. Kaagad na pinaalis ni Johannes ang driver nila, siya nang nagmaneho. Halos paliparin na niya ang kotse para lang makauwi sa kanila. Nang makarating sila doon ay wala ng triplets at ang magulang ni Johannes ay mga walang malay. Ganon din ang mga tauhan nila. Shit, anong gagawin natin, Habi? Nawawalang mga bata. Alalang sabi ni Elvira na agad ikinapang pakalma ni Johannes dito. Hush, calm down my wife. Ililigtas natin ang mga bata kahit na anong mangyari. At pinaupo niya ito sa isa sa mga upuang naruroon. Yes, please. Save the triplets, please. Tumango si Johannes sa asawa at hinarap ang mga kasama nila. Any idea about our plan? Tanong niya ni ginatahimik nila. Maging sila i-shock sa nangyari lalo pat pagdating nila ay bagsak ang naiwan sa hideout nila. I can help but I have one question. Biglang sabi ni Alberta na sa ibasang tabi kaya napatingin sila dito. Nicole, did my daughter hates me? Natahimik sila lalo dahil sa tanong nito't napalingon kay Nicole. No, mahal na mahal ka niya kahit pa na pinadala mo siya sa battlefield. Kaya nga siya pumayag sa gusto mo kasi gusto niyang maging proud ka sa kanya. Tumango si Alberta at pinahid ang luhang tumulo sa mata niya. Okay then, ako nang bahalang tumulong sa inyo para pabagsakin si Julio. Si Julio ang tauhan ni Alberta na pinagkakatiwalaan niya. Na siya ring hindi niya inaasahang tatraidor na sa kanya at papatayin ng anak niya. Matapos nilang magplano ay lumabas na muna si Alberta para uminom at magpahangin sa may veranda. Pakaramdam niya ay mali lahat ng ginawa niya. Simula nang ipinanganak niya ang anak na kahit ang gusto niya lang ay mangyari makayanan itong ipagtanggol ang sarili. Hindi naman kasi niya kayang bantayan ng anak 24/7 kaya bata pa lang ay force ng pagre-training nito. Ang hindi niya alam ay naging mahigpit na pala siya kay Almira at kahit sa huling oras nito sa mundo ay mahigpit pa rin siya. Patawarin mo ko Almira anak, hindi akalain ni mommy na ganun na ako sa'yo. Please forgive me.
Umiiyak ng muli si Alberta habang binabalikan ng kanyang mga alaala noong nabubuhay pa ang anak. Almira was such a sweet little girl na palaging nakabuntot sa kanya at palagi siyang hinahanap. Sa tuwing lasing siya ay naalalayan siya nito at inaalagaan. She was once told her that she wanted to be a nurse so that if the time comes, that she might had a gunshot or whatever she will heal her. Sobrang innocent ni Almira na wala siyang ibang ginawa kundi sirain yon. Alberta, pwede ba kitang makausap? Napalingon siya sa nagsalita at si Elvira yon. Agad naman itong pinahid ang luha niya at tumayo ng maayos. I know that we are not close enough to talk to you like this, but I wanted to say to you that we are same. Napatingin sa Alberta kay Elvira dahil sa sinabi nito. Katulad mo'y alam ko na walang ibang gusto ko hindi mapabuti ang mga anak. Pero the more na hinihigpitan sila ay mas kumakawala sila. Dito ko lang na-realize na hayaan sa gusto nila at gabayan. Pero ayun nga, napahamak sila. But it's okay, may reason sa lahat ng bagay. Kung maagang nawalang anak mo, may rason, hindi ba? Katulad niyan, hindi natuloy ang balak mo kay Nicole na siya ring nagdigtas sa anak mo. Pag-isipan mo ng mabuti, Alberta. Everything happens for a reason. Pagkatapos ng mahabang sinabi ni Elvira, iniwan na niya ito at hinayaan na mag-isip ng kani-kanilang lamang. Malaki ang naitulong ni Alberta sa kanila para matuntun kung nasan ang kinalalagyan ni Julio ngayon. Naabutan nila na maraming bantay sa paligid kaya hindi sila nag-aksay ng panahon para sugudin ang mga to. Boss, sinusugod tayo! Agad na napalingon si Julio sa nagsalita at napamura. Pigilan niyo sila! Hindi dapat sila makapunta dito. Tumango ang tauhan nila at umalis na. I told you, darating sila, sabi ni Hans na lalong kinainis ni Julio. Okay na sana ang plano niya pero nasira pa. Pag mo kong ginagalit na bata ka, inis na sabi nito at sinabunutan ng bata. Hey, biglang may nagsalita sa gilid niya kaya napatingin siya dito. Don't touch my twin. Pagkasabi niya dyan noon ay sinuntok niya ito kagad na kinadaing ng lalaki. Felicity, help Hans. Tumango si Elvira ang inalalayan ng kanyang kuya. Nakatali kasi sila sa upuan pero ang hindi nito alam ay ang bracelet ng mga to'y pwedeng maging maliit na kutsilyo. Kaya kagad silang nakawala doon. Hinayaan lang nilang kumuda ng kumudang lalaki. Hanggang sa dumating ang magliligtas sa kanila. Samantalang sa baba naman nangunguna si Johannes at Elvira sa pag-akyat para mailigtas ang mga anak. Naging lookout nila ang mga kaibigan at hindi pinapalapit ang kalaban sa kanila. Nakita ni Alberta na paakyat ng dalawa kung kaya sumunod siya dito habang patuloy na bumabaril sa paligid. Nakatago si Elvira at Johannes sa magkatapat na hallway at tumango sa isa't isa. Mabilis silang lumabas at pinagbabaril ang naroroon. Mabuti na lang at hindi sila ganun kadami kaya napabagsak nila ito kaagad. Nakakita sila ng elevator kung kaya yun ang ginamit nila at sumakay doon. Calm down wife, kilala kong mga anak natin. Tumango si Elvira sa asawa at ngumiti. May tiwala ko sa mga anak natin. Napangiti pabalik si Johannes at tumango dito. Paano na yan kuya? Tanong ni Felicity kay Jan. Wala na tayong magagawa. Kibit-balikat na sabi nito. Kasalanan ba nating mahina siya? Habol na sabi ni Hans habang nakatingin sila sa walang mali na katawan ni Julio. Samantalang na makalabas sila Elvira sa elevator ay sakto na sumalubong kaagad sa kanila ang tauhan ni Julio. Agad na nagpaputok ng baril ang dalawa at lumaban sa mga ito. Sakto namang dumating din si Albertang gumamit ng hagdan papunta sa kinalalagyan nila. Nagkatinginan si Elvira at Alberta. Ginitian siya ni Alberta kung kaya ngumiti rin pabalik si Elvira at nagsimula na muli silang lumaban. Dahil tatlo na silang nagtutulungan ay mabilis nilang natalo ang kalaban at kapwa pa sila hinihingal. Thank you, sabi ni Elvira ang ikinailing ni Alberta sa kanya. No, I should be the one thanking you. Dahil sa iyo alam ko ng rason. Kindat na sabi nito kaya natawa si Elvira at tumango. Wife, ang mga bata, dahil sa sinabi ni Johannes, naalala niyang mga anak at kagad silang pumunta sa pintuan doon. Naganda silang tatlo sa pagpasok at tumango sa isa't isa. Pagkatapos sinipa ni Johannes ang pinto, gulat na napatingin ng triplets sa kanila at maging sila Elvira ay nagulat nang makitang bagsak na si Julio. Siya po, agad na sabi ng tatlong nagturuan sa isa't isa. Anong ako? Ikaw kuya, agad na sabi ni Felicity nakaturo kay Jan. Not me, si Hans. Uy, hindi si Felicity. Maya-may tumawan tatlo dahil sa pagtuturuan ng mga to. Lumapit si Johannes sa kanila at ginulo ang buhok nila. Good job kids, ang swerte niyo sa anak niyo.
Ngiting sabi ni Alberta ang ikinatango ni Elvira. Maswerte kami sa kanila. Simula nang dumating ang triplets ay naging masaya kaming lahat. Good for you. Masaya na akong malaman yon. Napalingon si Elvira kay Alberta agad na nakaramdam ng awa sa babae. Meron akong isang request sa inyo ni Johannes. Elvira, napahintong mga bata sa pagtawa dahil doon. Buhay pa siya, nawala lang ng malay. Biglang sabi ni Johannes at tumayo. Bigyan niyo na sa akin si Julio. Ako nang bahalang magparusa sa kanya. Since siya ang dahilan kung bakit nawalang anak ko. Agad na nag-alala si Elvira dahil sa sinabi nito. Pero natignan niya ang asawa'y inilangan siya nito. Sigurado ka ba? Tanong ni Elvira ang kinalingon nito sa kanya at tumango. Wala na silang nagawa kung hindi ang hayaan nito. Kids, let's go. Tawag ni Johannes sa mga tong ikinatango nila at lapit sa mga magulang. Pinindot ni Johannes ang earpiece niya at nagsalita. Naligtas na namin ng triplets. Anong balita dyan? All clear. Tapos ng laban. Wala na kalabang gustong tumalo at pumaslang sa kanila. Pero naisip ni Elvira ano kayang gagawin ni Alberta kay Julio? Nagising si Julio na nakatali sa upuan na siyang kinaupuan ng triplets kanina. Sinubukan niya makawala pero hindi niya magawa. Huwag mo nang subukan kasi hinigpitan ko talaga yan. Napalingon siya sa nagsalita at nakita niya si Alberta na ikinakaba nito kaagad. Boss, patawarin mo ko. Ang gusto ko lang naman ay ipalit ka sa triplets. Kinuha ka nila. Dinukot. Dahil sa sinabi nito'y naalala niyang palaging mga sinasabi nito sa kanya. Kumbaga, magaling tong magpaikot ng tao. Siguro kung hindi siya natauhan, malamang na naloko na ulit siya nito. Pero bakit nga ba siya nagpapakatanga na sobra sa lalaki? Sa bagay, si Juliong nagpalaki sa kanya. Kaya lahat ng sabihin nito'y pinapaniwalaan niya. Hindi naman niya akalaing meron pa itong ibang balak sa kanya. Stop it, will you? Alam ko ng totoo. Natahimik si Julio sa sinabi ni Alberta at naglakad papunta sa harapan niya. Nakikinig ako sa iyo dahil ikaw ang nagpalaki sa akin. Kahit buhay ng anak ko ang nakataya, sinaba ko siya sa gulo dahil sinabi mo. And what did you do? You kill her. Ti-unti nang tumataas ang dugo ni Alberta dahil sa galit. Kitang-kita niya kung paano nito paputukin ang baril sa anak na tila walang awa dito. Walang kalaban-laban ang kanyang anak. Ginawa ko lang naman yun para sa'yo. Ayokong mahirapan ka pa sa kanya dahil nakikita ko nang nahirapan ka. Natahimik si Alberta dahil sa sinabi nito at tumango ng dahan-dahan. Oh yes, nakita mo bang gumaan ang loob ko after na ginawa mo? Hindi 'di ba? Kasi hindi ako nahihirapan sa anak ko kung hindi gusto ko siyang pangalagaan. Pinangalagaan ko siya to the point na naging istrikto ako sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Julio sa sinabi ni Alberta. Ang totoo kasi niyan ay gusto talaga ni Julio na siyang mamahala ng organization nila. Babae si Alberta, wala siyang tiwala sa mga babae. Pero dahil siya lang ang anak ng dati niyang amo ay siyang natirang tagapagmana. Ang plano niya dispatchahin nito kaagad katulad ng pagdispatcha niya sa magulang nito. Kaso masyado itong magaling makipaglaban, kung kaya hinayaan na lang niya ito. Ang anak nitong magagamit niya sana para mawala ito sa sarili at mapaslang niya ang kaso. Mas lalo itong naging matibay at matapang. Now, pareho nating pagsisihan ang kasalanang ginawa natin sa anak ko at para makasama ko na rin siya. Pagkasabi ni Alberta noon ay inis niya ang jacket at suot at lumantad ang bomba kanina pa nag-countdown na nakakabit sa katawan niya. Alberta, ano yan? Gulat na sabi ni Julio na ikinangiti ng malaki ni Alberta. Ito ang kabayaran sa kasalanan natin kay Almira. May poor little daughter. Magkakasama na rin tayo anak. Konting panahon na lang. Napangiwi si Julio sa sinabi ni Alberta at hindi makapaniwalang nakatingin dito. Akala niya ba isang matapang at matatag ang babaeng kaharap niya ngayon? Nababaliw ka na. Napalingon si Alberta kay Julio, tinawakan na magkabilang panga nito ng mahigpit. You know how much potential that I have yet you try to take everything to me now. It's all gone. My family is gone. My daughter is gone. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang pumatay sa magulang ko? Bobo, alam ko lahat ng yun. Kaya ngayon pagbabayaran mo mga kasalanan mo kasama ko. Kinabukasan, headline sa news ang pagsabog ng lumang gusali sa gitna ng kagubatan. Wala nang magagawa sila Elvira dahil yun ang napiling dulo ni Alberta. Besides, tapos na ang problema, wala nang magtatangka pa sa buhay nila. Since wala nang panganib as for now, deserve natin ng bakasyon. Natuwang mga to sa binalita ng magulang ni Johannes. Kung kaya kagad silang nag-book ng flight papunta sa Palawan. Since naroroon ang negosyo naman nila Bradley, na resort ay doon sila nanuluyan sa loob ng 3 linggo.
Mommy, Daddy, nagising silang dalawa dahil sa patuloy na pagtalo ng triplets sa ibabaw ng kanilang higaan. Wake up, Mommy, Daddy, manood tayo ng sunrise. Natawa na lang silang dalawa dahil sa kakulitan ng tatlo. Actually, sa ilang araw nila doon ay sobrang kulit na mga to na kuminsan hindi na nila maawat pa. Pero kahit na ganun, kapag alam nila na seryosong usapan ay seryoso din sila. Tama si Johannes, basta gabayan lang ang mga anak nila sa kanilang gusto ay mapupunta sila sa tamang desisyon. Katulad niyan, akala ni Elvira hindi na makakaranas ng pagkabatang mga anak since matured ng mga to. Hindi pala, mas naging makulit pang mga ito yet matured at the same time. Kailangan mo lang talagang suportahan ng isang tao para maipahayag nila kung anong nararamdaman o gusto nilang mangyari sa buhay. Darating ang araw na hindi na sila kakailanganin ng triplets. Darating ang araw na sila na mismo magsasabi sa kanila na magpahinga na kayo, kami nang bahala. At syempre, darating ang araw na sila naman ang tatayo sa sarili nilang pa at gagawa ng future nila. Pero matagal pa yon. Sa ngayon, enjoyin na muna nilang bakasyon na kasama ang mga to. Days later, nakaramdam ng pagsusuka sa Elvira tuwing umaga. Hindi na rin magandang kanyang pakiramdam at feeling niya palagi siyang inaantok. Alam niyang pakiramdam ng ganon at naihuli na siya kung anong meron. Kaya kagad niyang inayang ina na samahan siyang mag-PT. Gusto niya na ito ang unang makaalam sa pagbubuntis niya, lalo na't may usapan silang dalawa. Sabay tayo, Mommy, sabi ni Elvira habang nakatakip ang mata nila pareho. 1, 2, 3. Pagkaalis ng kamay sa kanilang mata ay pareho silang napatili na makitang positive ito. Hindi lang 2 o 1 dahil 3. Sinigurado talaga nilang tama ang kanilang resulta. Sabi ko sa iyo, Mommy, magkakasabay tayo eh. Natawa silang pareho dahil doon. Siguradong matutuwang daddy mo. Nakita ni Elvira na medyo nalungkot ang ina na ikinailing ni Elvira at inangat ang mukha nito. Siguradong sigurado, baka nga si daddy pang nasabi kay Lord na pagsabayin tayong 2. Dahil doon ay na-cheer up na si Edna at nagplanong 2 kung paano sasabihin sa kanila ang magandang balita. Nang makaisip sila ay kagad na gumawa ng plano si Elvira para doon. Lahat sila'y nagtaka na mag-aya si Elvira sumakay ng yate at sa ocean mag-dinner. Treat niya daw ito sa kanila para sa pagpapasaya sa kanila. Nalaman niya kasi na plano yun ni Johannes at katulong sila doon. Ang hindi nila alam ay may mas maganda pang balita ito sa kanila. Guys, why don't we watch fireworks? Tanong niya sa mga to. Wow, really, Mommy? Meron? Tuwang sabi ni Felicity kinatango ni Elvira at nagtatatalon to. Yay! Manunood ako! At kagad na lumabas si Felicity doon. Kaya natawa sila at sumunod na lamang. Maya-maya pa'y nag-start ng fireworks display at habang nanonood sila ay hinapit ni Johannes ang bewang niya palapit sa kanya. Thank you, wife. Pinasaya mo ang mga bata, silang lahat. Napalingon siya sa asawa at umiling dito. No thanks to you kasi dinala mo kami dito dahil dyan may regalo ako sa'yo. Umalis sandali si Elvira at kinuha ang isang kahon. Open it. Ngiti niya sabi ditong kinataka ni Johannes. Wife, okay na ako dito, ba't kailangan pang bumili? Na, sure ako magugustuhan mo yan. Malaking ngiting sabi ni Elvira at hindi nga siya nagkamali. Nang buksan niya yun ay 3 pregnancy test ang nakita niya at lahat iyon ay positive. Totoo ba? Gulat na tanong ni Johannes at saktong tapos ng fireworks kinapatingin sa kanilang kasama nila. Yes, naiyak na sabi ni Elvira dahil hindi niya akalaing ganun ang reaksyon nito. Magiging daddy na ulit ako. Yahoo! Tumalon-talon pa si Johannes habang sumusuntok sa hangin. What? Sabi ng triplets tagad na tinignan ng hawak ng ama. OMG! Mami, totoo? Tanong ni Felicity na tango nito. Congratulations, Mommy! Yakap ni John sa inang kinayakap pabalik ni Elvira. Thank you, Kuya. Mas magiging kuya ka na ulit. Kaya pa? Natatawang tanong nito na ikinatango ni John. Of course, ako pa po ba? Ginulo lang ni Elvira ang buhok na anak dahil doon. Mommy, ako magne-name sa kanya. Taas kami nasabi ni Hans. At sana boy. No girl, agad na singit ni Felicity. Boy kaya at doon na nagtalo ang 2. Natawa na lang ang mga kasama nila at binati ang 2 mag-asawa ng congratulations. Nakakaingit naman. Sabay kayo ni tita, sabi ni Karang kinatawa ni Elvira. Bradley nainggit daw. Agad naturo ni Elvira sa kaibigan. Gusto mo pala halika gagawa ka agad tayo. Namula si Kara dahil sa sinabi ng lalaki at pinalo si Elvira. Kaya nagtawanan na lang sila. Buti ako low-key lang.
Proud na sabi ni Rachel na ikinatingin ni Kara dito. Loki? Nakita ko nga kayo kagabi ni Angelo sa labas. Na agad na tinakpan ni Rachel ang bibig ng kaibigang kinatawa ng malakas ni Elvira. Loko, baka nga humabol pa kayong dalawa, nakakaloka kayo. Sabi niya't nagkatingin na silang tatlo. Pagkatapos sabay-sabay silang natawa. Well, friendship goals daw sabi binati rin ng magulang ni Johannes. Natuwang-tuwa dahil magiging lolo at lola na naman sila. While si Nicole at Daniel ay tumatawa dahil naunahan pa daw nila ang mga ito. Ang tanging sabi lang ni Johannes ay mabagal kasi si Daniel, kaya ganyan. Sa huli masayang mga to dahil sa mga paparating na sanggol na siyang biyaya ng langit. At syempre wala nang sasaya pa sa puso ng dalawang taong nagmamahalan, si Elvira at Johannes. Makalipas ang 9 na buwan ang anak sa Elvira ng kambal, isang babae at isang lalaki. Akala nga nila isa na lang ang magiging anak nila, pero kambal pa rin. At syempre ang nagpangalan sa kanila si Felicity at Hans. Since nag-aaway ang dalawa sa pangalan, nung una akala nilang mommy ni Elvira ang mauna sa kanyang mga anak. Hindi pala si Elvira ang nauna, and their names are Hunter and Heidi. Then days later nanganak din ng mommy niya na isang lalaki at ginawa nila yung junior para sa namayapa nilang ama. Simula noon ay naging masaya ng kanilang pamumuhay, lalo na't dumating ang kambal na sanggol at isa pang munting anghel. Alam nila na marami pang problema pero kakayanin nila yun ng sama-sama. What are you doing, wife? Tanong ni Johanna sabay yakap sa likuran ng asawa. Pinapanood ko lang yung mga bata. Simula nang matuto silang maglakad at tumakbo, palaging hanap nilang triplets. Pakaramdam ko nga ayaw sa atin ng kambal. Nagdadaramang sabi ni Elvira na ikinatawa ni Johannes. Ikaw naman, wife. Hayaan mo na sila. Alam ko na, gawa na lang tayo ulit ng bago. Tapos this time, sa atin na sila palagi sasama. Ano, game? Agad na napalo ni Elvira ang asawa dahil doon at sabay silang natawa. Nang matigil kakatawa, ay pinanood na lang nila ang mga ito. Lumaking matalino at maliksi si Heidi at Hunter. Pakiramdam nga nila'y kaedad lang ng triplets ang mga ito. Habang kapatid niyang si Junior naman ay nakikipagsabayan sa mga tong katulad ng kambal ay sobrang kulit din. I love you, wife. Napangiti si Elvira dahil doon at tinalikan ito sandali sa labi. I love you too, daddy. Napangiti sila sa isa't isa at muling tinanaw ang mga bata sa labas na masayang naglalaro. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Elvira at Johannes. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muling magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.